Hello sa inyo! Ready na ba kayo para sa isang super exciting na adventure? Ngayon, tatalakayin natin ang kwento ng apat na magkakaibigan na napunta sa isang lugar na kakaiba. Tara na, simulan na natin ang kanilang kahanga-hangang kwento. Naranasan mo na ba yun? Yung pakiramdam na ikaw yung new kid, malayo sa pamilya mo, tapos lahat sa paligid mo parang bago at nakakapanibago. Iba yung salita, iba yung pagkain, lahat. Ganyan-ganyan ang naramdaman ng mga bida natin ngayon. Oh, heto na sila, ang ating mga bida. Sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias. Isipin nyo, sila yung mga all-stars sa bayan nila. Matatalino, malalakas at mabubuti. Pero bigla na lang, kinuha sila at dinala sa isang napakalaki at sikat na siyudad, ang Babylonia. At tingnan nyo to, ang unang-unang ginawa ng hari, pinalitan agad ang mga pangalan nila. Para kang binigyan ng bagong nickname sa school, pero mas matindi to. Kasi ang goal talaga ng hari ay makalimutan na nila kung sino sila, saan sila galing at kung sino ang Diyos nila. Gusto niya maging katulad na sila ng lahat sa Babylonia. So dito na magsisimula ang una nilang malaking pagsubok. Isang hamon na hindi lang susukat sa lakas nila, kundi sa tibay ng puso at pananampalataya nila. Isipin mo, pagkain ng hari, libre? Mukhang super sarap para sa'yo lahat? Bakit mo naman tatanggihan yun, di ba? Ano kaya ang problema? Bakit hindi ito pwedeng kainin ng mga bida natin? Well, may tatlong mabibigat na dahilan. Una, yung pagkain. Inaalay mo na sa mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Kaya para sa kanila, kung kakainin nila yon, parang sinasabi na rin nilang okay lang sumamba sa ibang Diyos. Pangalawa, alam nila na yung mga pagkaing mayaman at mamantika hindi talaga healthy. At pangatlo, at ito yung pinakaimportante, may mga batas ang Diyos nila tungkol sa kung ano ang dapat at hindi dapat kainin. At gusto nilang sundin yun. At dito, grabe, dito natin makikita kung gaano katapang si Daniel. Nakapagdesisyon na siya. Para sa kanya, mas mahalaga na sundin ang Diyos kesa sa pasayahin ang hari, kahit na ang kapalit nito ay parusa o kahit pa ikapahamak ng buhay niya. Ganyan siya katatag. Pero alam niyo maganda, hindi lang basta umayaw si Daniel. Hindi siya nagrebelde. Sa halip, gumawa siya ng isang napakatalino at magalang na plano. Ang galing ng diskarte niya, di ba? Sa halip na makipagtalo, nag-propose siya ng isang fair na test. Subukan natin, sabi niya. Tingnan natin kung ano ang resulta. Hinayaan niyang ang ebidensya na mismo ang magsalita para sa kanila. At ngayon, eto na. Oras na para malaman ng resulta. Gumana kaya yung matapang nilang eksperimento? Ano sa tingin nyo? Tara, silipin natin. So lumipas na ang 10 araw. Dumating na ang moment of truth. Oras na para tingnan kung sino nga ba ang mas naging malusog. At ang resulta? Wow! Hindi lang sila pumasa, sila pa ang nanguna. Sina Daniel at ang mga kaibigan niya, kitang-kita na mas malusog, mas masigla at mas malakas ang itsura kumpara sa lahat ng iba pa na kumakain ng pagkain ng hari. Panalo! At dahil sa sobrang linaw ng ebidensya, pumayag na yung opisyal. Sa buong 3 taon ng training nila, pinayagan na silang kumain ng pagkain na alam nilang tama at masustansya para sa kanila. Pero akala nyo tapos na? Hindi pa! Kasi pagkatapos ng 3 taon ng pag-aaral, dumating na ang kanilang pinakamalaking pagsubok, ang kanilang final exam. At ito ay sa harap mismo ng hari, si Haring Nabucodonosor. So, tingnan natin ang journey nila. 3 taon silang nag-aral ng husto. Pero sa buong panahong yun, kahit na napapaligiran sila ng ibang kultura, nanatili silang tapat sa kanilang mga prinsipyo at sa kanilang Diyos. At dahil sa katapatan nilang yon, may espesyal na regalo ang Diyos para sa kanila, parang isang superpower. At ano yon? Hindi lang katalinuhan sa libro, kundi tunay na karunungan, yung abilidad na umunawa ng mga bagay na sobrang lalim at hirap intindihin ng iba. So ganong sila naging kahusay kumpara sa mga experts ng hari? Well, yung sagot, hindi mo aakalain. 10 beses, tamang narinig nyo. 10 times better. Kung sa video games to, para silang level 100, tapos yung iba, level 10 pa lang. Ganun kalayo ang agwat. Mismong ang hari na pinakamakapangyarihan sa mundo noon ay hindi makapaniwala sa galing nila. At dito natin makikita yung pinakasikreto nila.
Ang tagumpay nila ay hindi dahil sa swerte. Ito ay dahil sa bawat desisyon nila, pinili nilang pangaralan ng Diyos. At bilang kapalit, pinarangalan din sila ng Diyos. Kaya, ano ang mga aral na pwede nating pulutin? Una, maging matapang na manindigan para sa tama, kahit na ikaw na lang mag-isa. Pangalawa, alagaan natin ang ating kalusugan. At pangatlo at pinakamahalaga, ang pagtitiwala sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng tunay na lakas at karunungan. At bilang pagtatapos, ito ang iiwan kong tanong para sa'yo. Sa buhay mo ngayon, sa school, sa bahay o kasama ang mga kaibigan mo, anong isang maliit pero matapang na desisyon ang kaya mong gawin para manindigan sa kung ano ang tama?